Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Matapos ang naging pasabog ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico noong nakarang linggo, panibagong aligasyon muli ang ikinanta ng dating mambabatas ukol sa insertion sa 2025 budget. Sa unang parte ng kanyang panibagong video na pinost, isiniwalat ni Saldico na nag-deliver siya umano ng 56 billion pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong BBM. Siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Dito ay pinost din ng mambabatas ang larawan ng mga maletang naglalaman ng pera na idineliver kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na mayroon pang date kung kailan isinagawa ang pagdi-deliver at ngayong araw November 25, inilabas naman niya ang Part 2. Dito isang mambabatos muli ang idinawit ni Saldico. Sinabi din ni Saldico na mayroon din di umanong bilyong-bilyong budget insertion si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Ayon kay Saldico, higit 50 bilyong piso ang budget insertion ng mambabatas mula 2023 at nang magkulang daw ito ng 8 billion pesos noong 2025, nais raw ng mambabatas na alisin si Salde sa kanyang pwesto. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Pinabulaanan naman ito ni Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos sa isang press statement. Ayon sa mambabatas, pawang kasinungalingan lang ang sinabi ni Saldico tungkol sa umano'y pagdawit sa kanyang pangalan sa budget insertion. Dagdag pa ng mambabatas na gusto raw ni Saldico na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang kasalanan. Hindi raw ito revelasyon kundi destabilisasyon. Sa press conference naman kahapon sa Malacanang, hinamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sico na umuwi. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Dagdag pa ng Pangulo. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Mula sa 17 individual na mayroong arrest warrant na konektado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro, si Saldico lamang ang kumpirmadong nasa labas ng bansa. Angel Arquero, RNG News.